buti ng Ama. Lahat ay pinababatid niya. Ang marapat sa tina sa bawat anak niya. Kung papaano makakadama, makakakilala ng lubos sa mga aral niya. Pinapaunawa niya sa mga naghahanap at nagnanasang ito'y maunawaan. Pinadadarama niya ang kanyang pagmamahal sa nagnanasang siya'y damhin. Tuwiran niyang nagpapakilala sa lahat ng kanyang mga anak. Tuwiran siya'y naharap. May pandinig ay nakarinig. Kang anak, purihin ang Ama, di man kita sinagot. Subalit piniling ko naway makatulong ka ng dambana, kaya niloong niyang aparito ka. Sapagkat, siyempre po, iba yung nagtutungo dito, di ba? Kaysa doon sa dinadaan sa mga text. Iba pa rin yung, oo, kung minsan po ipapabatid sa akin ng Espiritu kung ano yung karamdaman. Pero hindi po lahat ay dapat ay ipadaan sa gayon. Lalo na kung nandito lang naman sa Pilipinas, upang sa gayon ay maunawa ang lahat, maramdaman ang ganap kung paano ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya. Purihin ang Ama sa mga nakakagalak po kapag may mga lalaking nagbabahagi, no? Mga nagigising, natututo sa katotohanan sapagkat yun ang pinakamahalaga sa pamilya. Kailangan magkatuwang ang mag-asawa. Kapag isa lamang lalaki, mahihirapan pag yung babae di nakikiisa, di tumutulong kung paano ang pagpapaunlad sa pananalig, sa pananampalataya sa mga anak. Kapag babae lang, ganun din, mahirap. Ngunit pag magkasama, sabi nga, pag magdala kayo ng isang timba at dalawa kayo, magkatuwang, di ba, mas maganda. Pag nagbitbit ka naman ng timba, yung hindi pantay, yung mayroong tinatawag na, ano ba yun? Basta may tawag po, pinakikita sa akin, ayaw naman sabihin. Ganon siya, oh. Tapos magkabilaan, may, ayun, magka-level. Pag mas marami yung isa at yung isa ay kakaunti, titikwas. Kailangan pantay sila. Eh, ganon din po yung pananaw ng mag-asawa. Pag hindi parehas, sigurado maglalaban sila. Ano? Maaring bumagsak yung isa, matangay yung isa. Kaya dapat ay parehas sila. Kaya sa mag-asawa, kailangan ay parehas. Lagi ang pantama. Pag hindi, maglalaban, magtatalo. Buhay po ba ang Ama? Ganon din sa pagtanggap. Kung isa lang ang tatanggap, mahirapan din sapagkat kailangan dalawa. Kaya't kung paano ang kalooban ng Ama ay tinanggap ng isa, tatanggapin din ng isa. At kapag pares sila ng pandama, magkakaisa sila. Buhay ba ang Ama? Kaya napakasaya na pagmasdan at nakakatuwa kapag parehas. Magkaroon man ng usapin, pag nakita nila'y mali nila at kumamin kapwa sila at tumanggap parehas sila, kakasundo na. Pag hindi, naku, dyan na yung simula ng abla. Walang katapusan, ano? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Yung mga trabahador na bilang ng ginagawa, naghihintay ng oras. Ano? Meron namang trabahador na lumilipas yung oras, hindi niya namamalayan dahil sa sipag niya. Tapat siya dun sa kanyang ginagawa. Kapag ikaw ay isang trabahador, na bilang ka lang ng bilang kung anong oras na, mainip ka. Subalit kapag gumagawa ka, na hindi mo namamalayan,
ay oras na pala. Masaya ka kapag, ay, oras na pala. Ready ka nang umuwi. Ngunit kapag pagpasok mo pa lang, tiningnan mo na yung oras mo, miya't tumititig ka sa orasan. Naku, sigurado inip na inip ka. Pagod na pagod ka. Hirap na hirap ang loob mo. Subalit kapag pumasok ka, gumawa ka lang ng gumawa at sa loob mo, sa isip at damdamin mo, patuloy kang gumagawa dahil gusto mo yung ginagawa mo. Dahil natutuwa ka sa ginagawa mo, nasisiyahan ka, mahal mo yung ginagawa mo. Sigurado, hindi mo namamalayan ang pagod mo'y wala lang. Kahit na humahangos ka, kahit na pawis ka, wala lang. Ngunit kapag ikaw ay napipilitan lang, lahat ng ginagawa mo parang nakakabagot lahat. At hirap na hirap kang maghintay sa oras. Mga minamahal, ganyan yung pananampalatayang hindi pa totoo. Kapag may hinihiling at hindi pa binibigay, nag-aalinlangan na. Nagtatalosira na, sumusuko na ayaw na. Subalit kung tapat ka sa pananampalataya mo at pinagtitiwalaan mo ang ama mo ay totoo tapat sa'yo, maghihintay ka. Hihintayin mo kung paano kanya bibigyan ng kalayaan. Kaya naman, habang hinihintay mo yon, tuwang-tuwa kang gumaganap. Tuwang-tuwa ka sa bawat araw na nakikibaka sa buhay mo. Dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos na pinaglilingkuran mo, ng Diyos na tinatawagan mo at buhay na kinilala mo. Subalit, kapag hindi pa lubos ang nararamdaman mo, ang dami mong tanong sa buhay, ang dami mong pag-aalinlangan, at ang daming hirap na nararamdaman. Marami kang nakikitang pagkukulang, marami kang nakikita na mga kamalian. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't ang nais ng Ama, isa puso siya at isa isip ang mga aral niya. Upang kapag pinagnilayan ang mga banal na salita niya at tumagos sa buong bahagi ng katauhan ng tao, doon malalasahan na kung anong tamis na dulot niya. Kaya't sa lahat ng mga anak niya, naway maging lubos ang pananalig at pananampalataya at maging matibay sa pag-asa. Sumainyo ang kapayapaan. Sa hanap buhay, may mga patakaran. Halimbawa sa isang kumpanya, may patakaran, may pag-uusap kayo kung paano ang sweldo, kung anong oras ka papasok, kung anong oras ka lalabas, kung anong oras yung tinatawag na break time para sa tanghalian, para sa merienda. At sa iba naman, wala nang merienda, tanghalian na lang. At kapag ikaw ay pumirma, yun ang kasunduan. Kaya kailangan tuparin mo yun. Ngunit sa panawagan ng Ama, wala kayong pirmahan. Kapag ikaw'y tinawagan niya, sumunod ka sa Kanya, binigay niya ang batas niya, tutuntunin mo yung kalooban niya, susundin mo yung kagustuhan niya, wala kang pipirmahan. Kundi patuloy na ibinigay niya yung sa'yo, patuloy mong asahan at patuloy mong pagtiwalaan. Kaya't dahil walang pirmahan, walang sapilitan. Ngunit kapag nasiyahan ka sa ginagawa mo at tuwirang siya naramdaman mo, wala mang pirmahan, gusto mo buong buhay, paglingkuran mo na lang siya. Sapagkat doon sa ginagawa mo, nasisiyahan ka, sa dulot niya, nakinabang ka. Paano kaya ganap makikinabang ang lahat ng tao sa kanilang tinanguan at pinaglilingkuran? Mamahal, ang wika nga, sa iyong mang hanap buhay, kung hindi mo mamahalin, hindi mo pahahalagaan. Kaya't kailangang mahalin mo upang mapahalagahan mo. At sa una, hindi mo alam kung papaano mo ito mapapatibay, mapapatatag. Hindi mo alam kung paano ang kahihinatnan mo
Subalit, dahil gusto mong umasenso, gusto mong mapalago, pinagsusumikapan mong lahat ay magawa mo. Ganyan din ng pananampalataya. Kung gusto mong mapalago ang pananampalataya mo at ang pananalig mo sa Amay lumalim, pagsumikapan mong hanapin ang kanyang kagustuhan at pagsumikapan mong tuparin ang kanyang kalooban. Na habang tinutupad mo at sinusunod mo ang kanya, nakakalimutan mo ang ganang iyong sarili at hindi mo namamalayan dahil siya nang nangunguna sa iyo na paghaharian ka ng kanyang espiritu, iba ka na, naiiba ka na. Kaya naman sa pagiging iba mo, hindi ka na ngayon maunawaan ng kapwa-tao mo na hindi katulad ng ginagawa mo. Na hindi tulad ng pagnanais mo, ng pagnanasa mo, hindi tulad ng mithiin na minimithi mo sa mithiin nila. Kaya magkakasama man kayo sa iisang gawain, kung magkakaiba kayo ng panuntunan at gawain, ay hindi pare-parehas ninyong pinapahalagahan at ikaw na nagpapahalaga ay naiba sa kanila, hindi rin kayo magkakaisa. Mga minamahal, ang Amay nakatuon sa mabuting gampanin. Siya'y naguulat ng marapat, nagbabahagi ng dapat. Siya'y naghahandog sa lahat ng kanyang mga anak. Subalit, ang paghahandog niya ay kaiba sa mga bagay, sa paghahandog ng kanyang espiritu upang mapatotohan ang buhay na buhay siya. Ang bagay na kinasisiya ng tao, sa kanya ay baliwala lang ito, sapagkat ang mga bagay na ito, siyang may likha at siyang may alay. Sa makatuwid, mga minamahal ko, ang sino mang nagpapahalaga sa bagay, nakakalimutan niya yung mga bagay na pang-espiritual. Subalit ang nagpapahalaga sa pang-espiritual, na pagtutunan niya ng pansin, maging sa kanyang kalooban, ito'y nananahan. Ano baga ang ibig kong ituran, mga minamahal ko? Kung lahat ng taong tinawagan ay nakiisang tunggusan, marami na ang nagtitibay. Subalit sa maraming tinawagan, iba't ibang damdamin, iba't ibang pagtupad, iba't iba ang pananaw. Hindi lahat ay nakasumpong ng tunay na kalaliman ng Ama. Mapapalad ang ganang kanyang sarili na ligtaan at nadama ang Ama na pinagnasahan niyang patuloy na madama. Ganang pagkatao hindi ito may sisiwalat, ganang katauhan hindi ito may bibigkas, ganang hindi nyo nasisilayan, ito'y aking nahayag, naway matutunan ninyong ganap. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Alalaong baga, magbasa ka man ng isang libro, kailangang unawain mo nilalaman ito. Ano pa kaya ang mga banal na salita ng Ama na kung basahin mo'y tulad lamang ng istorya na pagdakay na tandaan mo nga, ngunit hindi na sa buhay ito. Kaya't mapapalad ang mga natuto at tuwirang nagsasabuhay at patuloy nilang nilalasap ang linamnam at sarap ng dulot ng Ama. Katotohanan ng sa akin tinuturan, subalit sino ang tatanggap? Yaong sa Ama ay nakadama at nagdanasang makilala pa siyang ganap. Naway maging galak sa buong kalooban sa bawat tumanggap ang aking mga hayag na tinuturan sa inyong lahat upang kung paano nyo ito'y ninamnam, manut hanggang kaloob-looban. Katotohanan, mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Panahon na naman ng pagbubukid. Kung inyong napagninilayan, ang bukid man ay pinapahinga. Ano?
Hindi ngayon at nilagyan, pagkatapos ng ilang araw ay susuyurin na naman. Di bagat meron ding buwan ng paglalagay. Sinusuma nila yung pagdating ng tubig o kaya ay tinitingnan din nila yung pagdating ng mga yung sa panahon baga yung bagyo, mga bagyuhan, yung inililihis nila yung baka naglagay na tapos may bagyo naman. Subalit pagdating ng yan, katulad yan, buwan ng Agosto, Setyembre, Oktubre, naglalagayan na yung mga tao. Papunta na yan sa lagpas ng Disyembre, aani. May umaani ng Disyembre, may umaani ng Enero. At sa susunod na naman, pantag-araw ng tinatawag. Bilang apo kong Ching, wala akong karunungan sa larangan ng pagbubukid. Subalit sa pamamagitan ng talinong kaloob ng Espiritu, na pagninilayan at pinagtatanto niya lahat yan. At ito ang wika. Kung ang bukid na ngayon ay hinahasikan, pag nagsitubo ang naging bunga, ay ginagapas na. Subalit hinihintay din na ito ay ipahinga. Kaya, sino kayang tao, nagkatawang tao na lupa na hindi pinapahinga rin ng Ama? Kaya sa buong panahon, wag sabihin ng taong puro dusa na lang o puro pag-aani na lang. Mayroong ngayon ay amaani, darating yung takdang wala kang maraming ani, kakarampot lang. Mayroon namang ngayon ay saganang-sagana, may araw naman na kakaunti. Iyon ibig sabihin. Subalit hindi sa buong panahon na nabubuhay ka, ay pababayaan na lamang ng Ama na ikaw ay patuloy na magdusa. Bibigyan ka rin ng kapahingaan. Buhay ba ang Ama? At katulad ng bukid, dililinang ito, pinatutubigan, pinalalambot ang lupa bago ito suyurin. Sapagkat hindi pwedeng agad papasukan mo yan ng makina, matigas ang lupa. Ano? Paano siyang mahahasikan ng binhi? Lalo na yung pinagpupunlaan, inaayos na mabuti, nililinang na maigi para mahasikan ng binhi. At doon ay bubunutin yon upang itanim sa ibang lupa na hindi inasikan. Anong ibig ituran? Sa pagtataniman, merong punla ng binubunot at tinatanim at meron namang lahat ay sabong. Sa katawan ng tao, sa bagiging pagkatao, ang mga hinihirang ng Ama ay hinahasik niyang maigi ang kanilang mga mabubuting binhi na dapat ay kamtin. Linilinang na maigi, katulad ng mga propeta, upang doon ay ipwersa ng Ama, ibigay ang lakas at pwersa sa kanila at maipamahagi sa kapwa nila ang mga bahaging kaloob sa kanila. Katulad ng pinagbinhian, pinagpunlaan. Pagdakay aalisin yon at itatanim sa iba. Subalit, pagkaalis doon sa lupa na yon, yun din ay tatamnan. Hindi yun ititigam. Aalisin lang yung buong punla na yon at yun ay muli tataniman ng maayos. Sa makatwid, sino ang matitigam na binahagi na ng Ama upang pamahagi niya sa kapwa niya ang kaloob niya? Wala. Kaya't kung papaano niya pinalalago ang karunungan ng kapwa tao ng bawat anak niya, hinahasip yung mainam upang ipamahagi rin at binigay ng libre, pinamamahagi ng libre. Mga mahal, paano nyo ba matututunan ng totoong pagbabahagi ng libre? Yung walang kabayaran. Na ang magbabayad at magsusukli pa sa'yo na wala ka namang ibinayad ay ang Ama mismo. Yaw na nga,
ang mga anak niyang tumatalima sa kanyang kalooban, sumusunod sa kanyang kagustuhan, at sa mga atas nila ay tumupad. Sa atas ng Ama, sa pamamagitan ng Anak, at kaloob na Espiritu Santo. Mga mahal, kayo ba ay inatasan, libreng ibinigay, pinamahagi nyo ng libre? Nangalugi ba kayo at di kumita? Kung papaanong ikaw ay nasiyahan habang binabahagi mo sa kapwa mo ito, patotoo lamang ng Ama na ang binahagi niya sa iyo ay hindi nakapagpahirap sa buhay mo, hindi nakapagpalumbay sa puso mo, kundi ito'y nakapagpagalak na habang binabahagi mo, ito ay nagsisilbing galak sa buhay mo. Ito ay hindi bagay, hindi salapi, kundi mula sa kanyang kagustuhan na kapangyarihan ang ginamit. Yaon ay ang talinong mula sa kanya. Kaya't kung papaano binahaginan ang sino mang ginamit niya, ito kaya'y katitigangan at kauubusan. Pawang katotohanan. Kung ang mga hinahasikan ay nakikinabang, ano pa kaya ang mismong ginamit upang maghasik ng pakinabang? Mga mahal ko, kung mapapagtanto nyo lamang ang ibig kong itura, maabot niyong lubusan, anak na minamahal ng Ama, bakit nga baga mababahala ka kung tunay na kilala mo ang Ama? Kung anong binahagi niya sa iyo, pakamahalin, pakapahalagahan, at kailanman ay hindi niya loloobing ikaw ay maubusan. Tulad ng tubig na dumadaloy, pumapaibabaw at sumisibol. Kung ito ay naroroon sa isang tubo ng poso at doon lamang, wala nang paghihigupang iba, maaari ang matigang. Subalit, sa lalim ng tubo na yan at nandyan sa ilalim ang tubig, habang may sibulyaan at laganap ang tubig sa paligid, kailan may hindi matitigangan ang posong pinagkukuhanan ng tubig. Mga mahal, ang Ama'y kay buti at kay dakila. Ang bawat kaloob niya ay walang maliw, walang kupas, kailanpaman. Sapagkat hindi siya yaong taong kukulangin, kundi siya ang Diyos Ama na sagana sa lahat. Kaya't kapag ika'y pinagkatiwalaan niya, ang pagtitiwala niyang yaon ay pakamahalin mo, pahalagahan mo. At kung papaano mo pinahalagahan at minamahal ito, patuloy niyang ibibigay sa iyo ang karapatan mo, yamang binibigay mo sa kapwa mo ang karapatan na binahagi mo sa kanila ang kaloob na mainam sa iyo. Kaya't sino ang nagbahagi ng pawang katotohanan ng taglay at may pag-ibig na binabahagi, ang siya ay nawala ng pagmamahal. Ang siya'y nawala ng lakas, yamang nagbabahagi ng lakas sa kapwa niya. Ang siya'y mamatay, ang liwanag, yamang binabahagi niya ang liwanag niya. Ang siya'y gutumin, yamang siya'y nagbibigay kabusugan ng kaluluwa. Mga mahal, kay buti ng Ama, huwag sukatin ang kakayahan ng sinuman, kundi humiling ng kakayahan sa Ama upang ang sinumang may kahinaan at ang may katapatang anak niyang sa kanya'y tahak sa daigdig na ito, na tumutupad ng matapat, ay patuloy niyang bahaginan at huwag magpusan ni matigangan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Binigyan mo ng lakas ang kapatid mong nanghihina ng dahil sa kanyang sakit. Ikaw kaya'y magdudusa sa iyong karamdaman at hindi ka magagala. Binigyan mo ng kaaliwan ng kapwa mong walang nagmamahal. Pinadama mo ang iyong pagmamahal. Ikaw kaya'y di mamahaling ganap ng Ama. Binigyan mo ng pagkain ng walang makain upang siya'y mabusog at may makain. Ikaw kayang nagbigay ay ubusan at hindi pakakainin. Binigyan mo ng liwanag na taglay mo ang iyong kapwa. Mapupundi kaya't mamamatay ang iyong kamtan sama na tunay namang walang kamatayan. O mga mahal ko, pag nilayan ang tinuturan ko,
Bulayin ang mga pahayag ko. Doon sa isipan ay pagnilayan yung totoo. Sa gayon maapuhap nyo ang nais ko, magbigayan nga kayo. Alalaong baga, kung papaano'y binigay ang kahinaan, binibigay din ang kalakasan. Kung papaano binibigay ang gutom, binibigay din ang kabusugan. Kung papaano binibigay ang sakit, binibigay ang kagalingan. Sa nagkulang ang Ama, at anong pagkukulang niya? Lahat ay kumpleto, walang kulang siya. Ang taong nagkukulang, ang taong maghanap kung papaano niya makikilala ang Ama niyang hindi nagiging salat, kundi ito'y patuloy na maunlad. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang nasambit mo, o aking Ama, ang marapat sa kanila. Ang may pangunaway matigib ng galak, at ang wala pa, iyong kahabagan at buksan ang pangunawa, upang tuwirang mawawaan kung anong lasa ng iyong mga salita, manamnam at malasap ang iyong pagmamahal. Sa gayon, patuloy na makakakilala ang iyong mga anak sa lupa, at patuloy mararagdagan ang magiging tapat sa iyong mananawagan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? May mga taong pinagbibigyan na mareklamo pa. May mga tao namang kahit na ano, hindi marunong magsalita, tahimik lang. Ano? Naniniwala po ba kayo doon? Totoong totoo. May mga taong mayroon na, reklamo pa ng reklamo. Mayroon namang taong wala, pero tahimik lamang. Hindi sila marunong magdadada. Na walang pinagkaiba sa taong mapagtungayaw, lahat na lang sinasabi. Kahit hindi na tama at hindi na nararapat, binibigkas pa rin ang labi niya. Ngunit may taong tahimik lamang, masid ng masid, hindi marunong magngangawa. Buhay ba ang Ama? Subalit, sino kaya ang kinalulugdan ng Ama? Ang taong masalita o taong tahimik? Wala doon. Gaano ka man kasalita at gaano ka man mabilis magsalita at kadalas magsalita, kung tama ang iyong ginagawa, tama ang iyong sinasabi, marapat ka sa pananaw niya. Subalit, gaano ka man katahimik at wala ka namang ginagawang tama, ang isip mo'y masama, ang damdamin mo'y wala sa iyong kapwa, hindi ka pa rin kalulugdan ng Ama. Ngunit ang nais ng Ama, kung nararapat magsalita kay magsalita ka, at kung nararapat ihayag mo ang tama mo ang kakapwa mo na nakikita mong nagkakamali. Subalit, iyaon ay lakipan mo ng pagmamahal. Hindi ganang sayo lamang at di ganang kalooban mo, kundi ganang kalooban niya. Doon, masalita ka man at tahimik, kung tama pawa ang iyong ginagawa, kalulugdan ka pa rin niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ay sa matuwid at katotohanan, hindi sa baluktot at kamalian. Kaya't siya ay totoo at tapat kaninuman. Siya ang bukal ng habag at awa, siya ang pawang mabuti sa lahat. Walang hindi siya gagawin sa mga anak niyang minamahal, kaya lamang mga anak niya ang ayaw tumanggap ng pawang katotohanan. Yaong mga anak niyang sa kanya'y nawawalay. Mga anak niyang sa kanya'y hindi makadama. Mga anak niyang sa kanya'y hindi gumusto sa mabuting layo niya. Subalit kay palad na mga gumugusto, sapagkat matututunan nila ang kalooban ng Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ayon kay Mateo, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan.
lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila at sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inaakala nilang ang bawat isa'y tatanggap ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad sa upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking naibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa akin, sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli." Kung literal mong babasahin nito, ano nga ba ang ibig pakahulugan? Bakit naman nga ganon? Bakit hindi pantay ang laban? Bakit may nauna? Parehas lang ang bayad sa nahuli. Ngunit inalam ba ng mga iyon kung magkano ibabayad sa kanila? Tinanong ba? Kundi sinabi, "Halik kayo at kayo gumawa sa aking ubasan. Tatayo-tayo kayo, halik kayo." Ang kinuha ng mag-aalas 9, mag-aalas 12, mag-aalas 3, alas 5, mag-aalas, kung dapit hapon, alas 12, alas 9, alas 5, hanggang sa dapit hapon, pare-pares lang. Mga minamahal, pakatandaan ninyo, hindi man sabay-sabay na kinukuha ng Ama ang mga anak niya. Kung sa isang tuntunin ay kikilala sila, pagpapare-parehasin din niya ang kaloob sa kanila. Sapagkat ang Ama ay tunay na may kabutihan, kaya't ang sino mang sa kanya ay tumatanggap at tuwirang tapat ang kanyang kalooban, wala siyang itatanong, bakit ganun ang ginawa sa kanyang kapwa? Bakit ganyan ang ginagawa sa kanyang kapwa? Samantalang ako ay mas maraming ginagawa. Sapagkat ang kapangyarihan ng Ama ay di kayang sukatin ng sinuman at ang pagmamahal niya ay hindi matatawaran. Subalit sa kanyang kabutihan, ang nais niya ay maging pantay ang lahat sa kanyang pananaw. Subalit sadyang ganyan ang buhay ng tao. May maraming hinahanap at may maraming ginugusto. Subalit ang tuntuning kalooban niya, hindi nila gustuhin at di nila loobin. Sapagkat sa papaanong kaparaanan nga makikilala ang kanyang kagustuhan at ang kanyang kalooban,
sa pagtalima mo ng may katapatan. Mga minamahal, sino nga ba ang gagawa na gusto ay parehas lang ang bayad? Ngunit kung tapat ka sa nanawagan sa iyo, kailanman ay di mo sisinuhin kung anong ginagawa ng kapwa mo. Kung bakit siya ay umuunlad at ikaw ay hindi. Samantalang ikaw ay nagsusumika. Sapagkat kung mabuti ang iyong loob, hindi mo nakikita ang magandang kaganapan sa buhay ng kapwa mo at di mo kainggitan. Kung hindi, patuloy mong tutuparin ang kalooban ng Ama hanggang sa hindi mo namamalayan, ikaw rin pala ay nananagana rin tulad niya. Sapagkat hindi mo sinabi, Panginoon, ba't ganyan ka naman? Ano ba ang nagawa ko? At pinarehas mo ako sa Kanya. Sa makatwid, kung ang tao ay ganitong magsalita, hindi pa mabuti ang damdamin niya sa kanyang kapwa. Mga minamahal, ang Ama ay may karapatang gawin ang kanyang kagustuhan. Subalit ang tao, ano ang karapatan mong labagin ang kanyang kalooban? Kaya't kung nanaisin mong tuparin ang kanyang kagustuhan, magnasa kang pantay ang pagmamahal kanino man. Alalaong baga, sukatin mo ang kakayahan ng kapwa mo kung may kakayahan kang ipagkaloob sa kanya ang kakayahan ng kahinaan niya. Subalit, kung hindi mo kaya ito, ipagkatiwala mo at pagkaloob mo sa Ama upang maging pantay ang kaloob niya. Na gayon, mararamdaman ninyo kung paano siya ay totoo kanino mang anak niya. Mga minamahal ko, mahirap tuparin ito ng tao. Mahirap makatupad ang isang katauhan. Kaya nga't binabahagi ng Ama ang katalinuhan at ang kakayahang mula sa kanyang espiritu upang ang di maunawaan ng mga anak niya ay may bahagi niyang lubusan doon sa damdamin nila'y kikintal ang matapat at makatotohanan. Mga mahal ko, paghahari walang hanggan, pagmamahal ay walang kamatayan, ang sinumang may katapatan, ipagkakaloob ng Ama ang kanyang karapatan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sinungaling ka bilang tao pag hindi mo sinabing may katulad at kawangis ka sa ugali ng mga tao rito. Hindi ko na po ilalayo, kaya habang binabasa ko ito, na binabaybay at pinapadama ng Espiritu, ng wikay pagkatapos nito, anak, magulat ka ng para sa iyo. Upang sa gayon ay maparinig ko sa kanila kung anong pagiging bilang tao. Totoo po yun. Kung minsan bilang tao, masasabi mo, bakit ganun? Bakit ganyan? Subalit kapag pinaunawa sa iyo ng Diyos na pinaglilingkuran mo ang mga bagay-bagay na hindi mo kayang unawain, magkakaroon ka ng pangunawa at mawawala sa iyo ang anumang duming isipan mo. Kaya't ang hinihingi ng Panginoon, lahat ng tao ay matuon sa kanyang mga salita upang wag ang panaigi ng sarili ay ang kanyang isip na masama. Sapagkat katulad halimbawa, sabay-sabay nga naman kayong nagtanim. Pagkatapos, may nahuli sa inyo, paparehasin ng bayad, ano? Eh, hindi nga ba naman bilang tao ay magtatanong ka? Ang bihira naman, nauna ako sa kanya. Pero bakit po kaya ginawa yun ng Diyos? Ano sa palagay nyo? Kung naunawaan nyo ang kanyang pahayag, mas kaiba sa pahayag ng tao, di po ba? Nais lamang ipaliwanag ng Ama ng lahat ng kanyang mga anak ay pantay siya kung magmahal. Pantay siya kung lumingap. Hindi niya pinagmamasdan yung ikaw ay napakaaga. Pagod ka na. At ito'y kararating lang. Kundi siya'y nagmamasid sa pakiging totoo at tapat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maliwanag niyang walang nauna na hindi mahuhuli. At ang nahuli ay nauna. Sapagkat yun ang ibig sabihin pala noon. Nahuli man siyang pumilala sa Panginoon, ngunit nang kilalanin naman niya, ay ginawa niya tinupad ang para sa kanya, mas nadaig niya pa yung matagal nang tumatawag at kumikilala sa kanya na hindi makasunod sa kanyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya,
Sa sama-samang paghahari ng Ama, kapag natuntun mo ang kanyang kagustuhan, maaabot nyo ang kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit, kung damdaming tao, sadyang mahihirapan ka't di mo kayang tanggapin. Lalo na, katulad nung isang katawan, ako'y naglakad ng milya-milya bago ko naabot ito. At pagkatapos, ikaw ganyan lang, eto na. Ano magagawa mo kung ginusto ng Panginoon yon? Hindi naman po pwedeng sabihin mo, pangunahan, Panginoon, lalakad muna ako ng milya-milya bago ibigay ito sa akin. Siya na may gusto noon. Ngayon, kung ikaw ay milya-milya mang naglakad, na nagpakahirap at nagpakasakit bago mo natamo ang kalooban ng Ama, at yung kapwa mo'y nakuha niya na hindi lumakad ng milya-milya, ngunit kung parehas lamang kayo ng ginagawa at tapat kayo sa Kanya, hindi mo sisitahin siya. At hindi mo sasabihin, bakit ganun, unfair ka? Na walang pinagkaiba dun sa dalawang magkapatid, sa the prodigal son. Tama po ba? Ang sabi ng kanyang kapatid na panganay, bakit naman ganun? Kay tagal kong ako'y kasama mo. Subalit hindi mo ginawa ito man lang. Hindi man lang niya ginawa sa akin, sabi sa kanyang alipin. Subalit hindi ito ginawa sa akin. Anong sabi nung alipin? Siya pa nagsabi na, pinaghanda po ang inyong kapatid sapagkat darating. Ang sabi ng kapatid, nagtampo. Sapagkat siya ay kasama niya, bakit hindi ginawa yun? Kung hindi mo maunawa ng kalooban ng Ama, sadyang magtatampok at magdaramdam. Subalit nang dahil siya tunay na mabuti, ang napalapit sa kanyang nawalay, siya pang pinaghanda niya. Ano ang sagot niya sa kanyang anak? Ikaw ay kasama ko, kapiling ko dito. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit ang kapatid mo ay matagal na nawalay. At ngayon ay nagbalik loob siya. Kaya kailangan siya ay aking ipaghanda. Kaya't ang maringal na kasuotan at ang singsing ay ipinasuot pa sa kanya. Maliwanag ang katotohanan ng sino mang anak ng amang naligaw pagkaluwat-luwat mang panahon. Ipapantay niya sa mga naunang tinawagan niya na sumunod sa kanya. Sapagkat ang pagmamahal niya ay parehas lamang sa lahat ng mga anak niya, sumusunod, tumatalima sa kanyang panawagan. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag sabihin ng isang naglilingkod, katagal ko na eka. Bakit kaya wala pa? Suriin ang sarili. Ang sabi ng Ama, hindi inilagay diyan, anak, kung bakit ganon ang aking ginawa. Nauna nga sila, subalit ang pinahalagahan lang nila ay bayad. Nahuli nga ito, subalit dahil sa kanyang pagkahuli, gumawa naman siya ng mabuti. At hindi niya inalintana, hinabol niya yung oras na siya ay wala. Kaya todo-todo ang pagtupad niya. Samantalang ang mga nauna, papetik-petik lang. Para bang nagsasayang ng oras upang makuha na nila ang kabayaran. Kaya't kung tapat mong tinanggap ang Ama, hindi ka doon nakatuon sa iyong pakinabang, kundi nakatuon ka sa kanyang magagawa sa iyo at ibibigay sa bawat araw sa buhay mo. Sapagkat habang tinutupad mo ang kanyang kalooban at kagustuhan, napapaunawa niya sa iyo kung sino siya at ano siya. At habang tinatalima mo ang kanyang mga panukala sa iyo, natututunan mo ang kalaliman niya. Kaya naman, sa kalooban niya, kung doon susunod ang mga anak niya, sino nga hindi makatatanggap ng nararapat na gantimpala na pantay sa lahat? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Gayon din sa mga pasyente. Kung minsan,
may magsasabi, ilang araw na akong pumupunta rito, hindi pa ako gumagaling. Bakit yan ngayon lang gumaling? Bakit? Wala bang karapatan ng ama na suriin ang damdamin ng mga anak niya? At nang makita niyang kahabag-habag ito at tapat naman, ay binigay ang para sa kanya? Kaya mga mahal, tanggapin niyo ang kalooban ng ama. Wala kayong marireklamo sa kanya. Wala kayong may tatanong. Bagamat kayo'y sisibol ang pagkatao, iiral ang isip at damdaming pagkatao, papatayin ito ng pananalig at pananampalataya nyo na mahigpit nyong idudulog sa Kanya, Panginoon! Dahil naramdaman na kita, ayaw ko nang mawalay pa, subukan mo tao. Kung ito'y ginawa mo at nagpakatotoo ka, kung hindi niya pinatay ang damdamin mong tao, sabihin mo hindi buhay ang Diyos mo. Subalit, kung tapat kang nanambitan at totoo kang nanawagan, papadaman niya sa'yo. Tapat siyang nakikinig sa bawat kanyang mga anak. Buhay ba ang ama? O mga mahal ko, kung minsan tinitingnan ng ama kung ano kang anak niya. Sa pagsunod mo ba'y tapat ka? Sa pagtalima mo ba'y ganap ka? O may nakikihala-hala ka lang at nakikisunod-sunod ka lang para kang agos ng tubig na sumasama lamang sa kapwa tubig? O ikaw mismo'y nung matuntun mo ang kalooban ng ama, nagnais kang sa kanya'y makasunod ng tuwiran. Doon, patutunayan niya sa'yo, anak, ako nga ang kinikilala mo. Ang karapatan ko'y ginagawa ko sa bawat anak ko at ang nais kong ipagkaloob, kakamtin nito. Yamang ako'y kinilala, tinanggap na totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Wala ngang naglingkod sa habang panahon na siya'y dumaranas ng iba't ibang mga pagdalisay na hindi nanghina kung magkamisan, na hindi nagtanong kung magkamisan. Subalit kapag pinanaig ang kalooban ng ama sa pagkatao, nangingibabaw pa rin ang tapang at sigla upang ito'y makibaka sa hamon ng buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, tigibin mo ng pangunawa ang mga anak mo. Yamang espiritu mo'y binahagi mo kung papaano'y ginamit ang kapwa-tao nila. Ipabatid mo, o aking ama, ang marapat na matutunan ng bawat isa upang sa gayon, patuloy na makinabang sila sa handog at alay mo, yamang hindi sila sabay-sabay na tinatawagan mo. Bagamat gayon pa man na hindi sila magkakapanabay, sabay-sabay mong pinadadama ang pagmamahal mo at ang liwanag na dulot mo. Mawawanawa nila kung papaano ang nais at layon mo upang matunto nila ang katotohanang ika'y buhay sa kanila. Maramdaman nawa nila ang wagas mong pagmamahal at kalinga mong walang humpay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sa iba't ibang kaparaanan, gumagawa po siya ng mahiwagang gawa. At kayo po ba ay nakaranas na ng mahiwagang gawa ng Diyos? Kapag naranasan niyo po yun, sigurado po, kung pakakamahalin niyo po yun at pahahalagahan niyo, patuloy niya pong mapapakita sa inyo ang mahiwagang gawa niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang may anak na mabuti ang isip, biyaya yan. Ang may anak na mabubuti ang damdamin, biyaya yan. Ang mga anak na mababait, biyaya yan. Kaya kung may anak kang gayon, papurihan mong walang humpay sa tuwin ng Ama, ngunit huwag mo nang ipagyabang. Buhay ba ang Ama? Sapagkat tanging Ama ang nakababatid ng kalahat-lahatan at ang nais niya
siyang laging parangalan at papurihan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng sandali, kapag nakilala mo ang Ama, patuloy mong kilalanin, patuloy niyang ibibigay sa iyo ang paghahari niya. May tanong po ba kayo? Wala kayong reklamo sa mga nauna sa inyo? Bakit naririto sila sa unahan, nahuli naman? Bakit kami kanina pa, nandun kami sa huli, nasa sa inyo na yan. Ngunit nasa unahan man kayo't sa huling upuan, kung naunang dinaman nyo ang Ama, papasok pa rin siya sa inyong katawan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal, katulad sa isang dakot na binhi ng palay, pag hinasik mo yan sabay-sabay, mayroong kung magtiyaga ka, kung mabibilang mo sila, halimbawa, kung gusto mo subukan, sige, sumubok ka. Hindi ka marunong, subukan mo. Kumuha ka ng isang dakot na palay. Pare-pares na palay yan. Ihasik mo sa lupa. Tingnan mo kung sabay-sabay silang susuhol. At kung magkakasabay man, kung mayroong magkakasabay, kung magkakapantay ang kanilang taas ng punla. At nang magsitaas na sila, tingnan mo kung magkakasabay silang magbunga. At nang magkakasabay namang magbunga, tingnan mo kung pare-pare silang sabay-sabay lalaylay at mahihinog. Talinghaga lamang yan, mga minamahal ko. Ganang kuntsing na katotohanan ng tao ay walang batid sapagkat babae. Ngunit ganang hindi nyo nasisilayan, subukan nyong gawin nang matutunan nyong ibig kong ituran. Sabay-sabay man kayong naririto, hindi kayo lahat ay makikinabang. Ngunit kung lahat kayo pantay-pantay ang kalooban, lahat kayo masisiyahan at uuwing may taglay na kagalakan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang may pandinigay nakarinig, ang may matay magliwanag, ang may pandamay makadama, ang may buhay ay patuloy na umasa. Sapagkat ang Ama, siyang daan ng katotohanan at buhay, anak may binaba, pinagkatiwala sa lupa, upang ipakita at ipasilay ang kanyang katapatan at pagiging makatotohanan. Dupdin gawin ang kanyang kalooban, mararamdaman niyong wagas ang pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanayahan na. Nekkaramanayahan. Nekkaramanayahan na. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan kampante tayo, dahil siyempre akala mo tama na yun, akala mo sapat na yun. Alam niyo po, noon po kasing bago ako ay madalas akong umawit ng hating gabi, madaling araw, na binabangon na lang ako ng espiritu at patuloy na umaawit na pagkalakas-lakas walang lugar. Minsan sa kwarto namin, minsan kung palalabasin ako dito, minsan kung saan. At tinuran po sa akin ay, anak, sa tuwin ay ako'y parangalan at papurihan. Umusad ang mga taon, minsan ay mananalangin, magpupuri. Sabi ko, bakit kaya hindi ako nakakaawit? Ba't kaya hindi ako umaawit? Akala ko, bilang tao, pinabayaan po ako. Dasal lang ako, salamat sa Diyos, salamat. Walang kapatid-patid naman ang panalangin. Subalit yung sinabi ng Panginoon na aawitan mo ko, parangalan mo ko, papurihan mo ko, ay hindi ko na po nagagawa. Alam niyo po, pinabatid sa akin kanina, anak, bakit nanghina ka sa pag-awit? Bakit hindi ka nakakaawit? Kung hindi man kita pinaawit, subalit pinagsusumikapan mong ikaw ay umawit, daratal ako at aawit ka ukol sa aking espiritu.
Ngunit, sadyang tinamad ka na rin. Alam niyo po, totoo po, talagang wala tayong malilihim sa Panginoon. Sabi ko, patawad po, naging kampante ako. Nakala ko'y sapat na yun at di ko naalala yung sinabi mo. Kaya kanina po, ako'y nagpasalamat na nagpuri. Sabi ko, patawarin mo ako, paawit. At yun, nang umaawit na po ako, dumadatal na yung awit na magiging galak na ng puso ko at maalab na ang pagnanasa kong papurihan siya. Alam niyo po, kuminsan dumarating sa atin ang katamaran, subalit nangangatwiran tayo. Oh, nakapaglingkod na ako, nakaganap na ako. Kala mo sapat na yun. Hindi po pala. At upang patuloy na mag-aalab ang pagnanasa mo at pagtupad, patuloy mong mithiin, parangalan mo ang Diyos. Kahit sabihin mo, ang tinig mo ay baluktot, sintonado, walang bali sa kanya yan, kung sa puso mo ay totoo. Kaya, sa puso mo nagmumula, maganda niyang pinakikinggan. Gaano man naman kaganda ang tinig mo, kung hindi dito nagmumula, at sa boses mo lamang, hindi ito kalugod-lugod sa kanyang pandinig. Kaya, napakahalaga pala. Kaya sinabi niya dito sa banal na aklat, baybayin po ninyo. Ang sabi niya ito, anak, manalangin kang may pasasalamat. Parangalan mo kung ganap. At habang pinararangalan mo pala siya, lalo mo siyang nararamdaman. Kaya kayo, huwag niyong katamaran, mga minamahal ko, yung kahit na konting awit, handugan niyo po siya. Kahit baluktot ang tinig niyo, kahit wala kayo sa hulog, ka nga, ihulog niyo yung boses niyo at siya ang makikinig. Kahit sabi nga, salamat sa iyo, parang sintonado pa, no? Pero dahil bukal sa puso mo, dinig na dinig niya, aliw na aliw siya. At subukan po ninyong pakiramdaman ang katawan niyo. Kundi parang pinagsigla ng ganap, parang nag-uumapaw sa kagalakan ng puso mo, at parang napakaaliwalas ng isip mo. Kaya, marami pong nagsasabi na, kahit naman hindi ako naglilingkod, nananalangin ako sa bahay. Kahit naman ako hindi nagtutungo dyan, nagsisimba ako. May tinanguan ka, at kung saan dako ka tumango, doon naghihintay ang Diyos mo. Sapagkat kung hindi ka niya hinirang, nung panahong wala ka pang tinanguan, maaari mong ikatwiran niya on, dahil ikaw ay natural na tao. Subalit nang ikaw ay binigyan at binahaginan ng kung papaano kay tumango at sa kanya'y tumanggap, hindi katwiran ang nagsisimba ka naman, nananalangin ka, sapagkat ang hinahanap niya sa iyo, ang pinangako mong siya'y paglingkuran. Ang tinanguan mo, siya'y iyong handugan. Kaya kung saan dako ka, pinakipagtipanan, hindi yaon mabubura kailanpaman. Kaya't yung mga tao na sinasabi nila, doon ako nabuksan, doon ako nakaunawa, doon ako naglilingkod. Hinahanap nilang mga naglilingkod. Kung may panawagan pa at bukal sa puso. Ganang pilang tao, hindi ko ito yahayag sa inyo, sapagkat hindi naman kailangan mang-inggan niya at hindi kailangan kayo'y anyayahan. Sapagkat nasa puso ninyo yan at nasa isip ninyo, kung gusto nyong gawin, talimahin nyo, kung ayaw nyo'y huwag nyo. Ngunit, magiging kasalanan ko kung hindi ko'y paaabot ang tamang pinabatid at totoong pinatutuwid. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya nga, iba yung tumugon at tumutol. Subalit tumutol man, kung tumupad naman, mas mainam. At ang tumugon na labag sa kalooban, hindi kalugod-lugod, sa lumala. Pagarian kayo, mga mahal ko. Yamang nabigkas mo, aking ama, ang marapat sa kanila. Tuwirang ikaw nga ang naglalahad ng marapat sa ninuman. Na anak mong nabuhay dito sa lupa,
upang pagtiyapin mo at pagtugmain ng iyong espiritu at ipadamang buhay na buhay kama ko, na kung papaano nakakilala at nakatugma sa isip at damdamin nila ang mga inuulat at mga aral mo, makinabang nawa ang kanilang kalooban na maghari ikaw. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ang tao, kung matutuntun lamang ang katotohanan at hinanap ang kalooban ng Ama, madaramang tuwiran